Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw pag-usapan natin dahil kahapon nga po pinangunahan ni President Bongbong Marcos ito pong pagsira no dito sa mga nakumpiska na illegal na droga na nagkakahalaga ng 9.48 billion. Dito po yan sa may Clean Leaf International Corporation. Ito po ay isang registered waste management facility na located dito sa may Barangay Katkat, Capas, Tarlac. So ayan, makikita nyo dyan sa video mga kababayan na tinitignan or chinecheck talaga ni President Bongbong Marcos yung unang-una syempre yung facility na kung saan sisirain nga itong mga nakumpiskang mga illegal na droga, no? Syempre parte ng panawagan ni PBBM yung transparency. Syempre nga naman pag may mga ganito kasi kung hindi nyo po nakakalimutan ng mga nagdaang taon, nagdaang administrasyon, sabihin na natin, nagkaroon ng issue na nire-recycle lang daw, no? Itong mga nakukumpiska nga. So ito, pinapakita po sa publiko yung tamang proseso at yung mga nakumpiska na ipinagbabawal na gamot. Pinapakita dito, transparent, hindi lang syempre sa media, syempre sa mga kababayan nating Pilipino dahil nagkaroon na nga ng duda. No, hindi lang naman to isang beses nangyari na may nagkaroon ng doubt na sinasabi ng iba, re-recycle lang din naman yan. Sa kanila din manggagaling yan, sila rin magbebenta yan. So, hindi po ganun. So, ang pinaka-purpose dito is para maipakita sa publiko kung paano yung proseso, yung pinagdadaanan para tuluyan ngang masira itong mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot, kung saan ba talaga napupunta. And i-explain po yan mamaya. Bali, explain po yan ni Secretary Oscar Valenzuela. Siya po yung chairman ng Dangerous Drugs Board. Ayan, so pakinggan po natin. Ay pinakita natin sa publiko. Dito nga ang ating mahal na Pangulo para makita rin niya yung proseso na mag-distract ng mga nakumpista, yung mga droga, pati yung mga ebidensya galing sa korte. Mga ebidensya included. Kaya ito yung proseso. Kasi ang ating Dangerous Drugs Board Regulation, ang kanyang sinasabi dapat yung mga ebidensya, ito mga sisyo, sa mga illegal drugs ay ma-dispose through thermal destruction. Ito yung thermal destruction. Ayan pala yung thermal destruction, yung proseso. Any other equivalent means. Yung equivalent means, pinag-aaralan pa ng Dangerous Drugs Board kung ano yung pinaka-feasible. Dahil sabi na rin ng Pangulo kanina, yung gano'ng kahaba, itong ganitong klaseng makina, ay makikita natin kanina. 12 hours yan na sinusunog. And then, so, ganun siya katagal. Period na 11 hours. And after the cooling off period, ini-examine ulit kung meron pa traces, even small traces. Para masigurado talaga. Yung drugs yan. Ngayon kung wala na, okay. Kung meron pa, ibabalik ulit. Same process. Ganun pala siya. Ang board ngayon, Dangerous Drugs Board, ay nag-iisip din ng ibang paraan. Baka sakali meron pang ibang paraan. Pero sa kanya, ito yung ating ginagawang procedure. Kumbaga best way. Kahapon, nakita natin, in-inspect din ng ating Pangulo. Ito mga ito. At nakita niyo kung paano i-store yan sa Pidean Storage Group Laboratory. Paano sinisafeguard at nila. Sa isang security area rin, nakalock din, may mga insulating witnesses din. Wala doon sa pag-area of seizure to the storage area hanggang dito sa distraction. Ito yung buong sinisigurado talaga nila. Pinapakita kasi natin, ang tama na pinapakita sa publiko, na yung proseso ay transparent. Yes. May mga accountable officials na pumipirma mga sila sa mga dokumento para ma-ensure na yung napaka-expect kasi ng korte doon sa chain of custody of evidence. Kaya ito recorded lahat yan. Of course, kasama ang media kapag i-ensure na transparent ang proseso. Kasama rin ang ating mga taga-DOJ at mga elected officials. Kanina nakita natin, nandito po si Governor.
ng Talang at nandito yung mayor dito ng Bamban. Na-witness din nila kung paano sinisira, dinitis na ito mga confiscated, mga seized illegal drugs. Wala kaming tigil sa pagsasaliksik kung ano pa ang proseso na mas madali at mas Transparent. open sa publiko para yung duda ba? Mawala na Totoo. yung duda kasi may mga ilang mamamayan pa rin tayo na nagduda na yung lahat ng na-kumpiska, na-seize, hindi lahat maabot dito sa incinerator lang. Kaya wala kaming tigil sa pag-iisip kung paano ma-ensure yung transparency and accountability of the officers na kumakawak dito sa mga confiscated at seized illegal drugs. Kasama na yung mga ebidensya. Ayan, transparent talaga. Kumbaga, dun sa sinabi pa lang ni BBM na dapat open talaga sa publiko yung mga ginagawa. Kasi nga, hindi lang naman isang beses. Well, hindi sa ano ni BBM. Hindi sa term ni BBM. Sa mga previous admin, nagkakaroon talaga ng duda. Karamihan ng mga kababayan natin, lalo na in terms na pag may nalalaman tayong may nazis nga or may mga nakuha, nasabat ng mga pinagbabawal na gamot. Siyempre, ang isip ng tao, pag hindi pinakita sa kanila na sinisira, baka nire-recycle lang, baka ibibenta lang ulit, babalik lang sa merkado. Kasi nga, maraming umuugong talaga noon pa man. Dahil nga hindi transparent ang government, sinasabi po ng karamihan sa mga kababayan natin, ganun, parang nire-recycle lang. Itong mga kababayan, itong ang pagsira sa mga illegal na droga na nangyari kahapon dito sa May Tarlac, ikinasama ng loob ito ng isang mataas din na leader ng ating bansa. Hindi ko nga alam bakit ito mahilig mamuna. Alam mo ito yung tipo ng tao na puna ng puna sa iba, pero yung sarili niya hindi niya makita yung mali. No, parang yung mga ibang kaibigan natin, or in reality nangyayari yan May mga taong close sa atin na mahilig tayong punain, pero yung sarili nila hindi nila mapuna. Hindi nila mapuna yung mga pagkakamali nila. Parang ganun lang din. So, sino tinutukoy ko? Ayan, ito. Pakinggan nyo Tiniyak niyo po na hindi na mga kalabas ulit yun sa orbit at kanina rin nasa event kung saan Hindi ko lang ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng Hindi yan trabaho ni Hindi daw trabaho ng presidente ang magsira ng mga ipinagbabawal na droga. Sabi po yan ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko, kasi may pinost ako kanina, syempre nag-check din tayo sa social media. Hindi naman tayo basta-basta nagbubuka ng bibig natin ng hindi natin inaalam, di ba? So ito, ayan, inedit ko to guys. Ayan. So ito, makikita nyo dyan, tatay niya, Duterte din yan. Ito yung hawak niya na ipinagbabawal na gamot or illegal na droga na nasa bat din. Hawak. Ito rin yung time na ewan ko kung sisirain ba talaga Pero ayun, ito yung time na yun, nung panahon ng tatay niya. So ano pong tawag dito? Hindi daw kasi trabaho ng presidente ayon kay BP Sara ang pangunahan ng pagsira. Hindi siguro alam ni BP Sara yung pinaka-purpose nun. Sa isang tao na nasa ibang bansa, pagala-gala, nagbabakasyon lang, hindi naman nagtatrabaho, walang ambag sa Pilipinas, pinapasahod galing sa tax natin, pero ang ginagawa, pilit na naninira. Hindi daw trabaho ng presidente. Siya pala, ano bang trabaho niya? Yung presidente natin, araw-araw, ilang mga events yung inaatenan. Sobrang loaded sa trabaho. Wala nang time yan patulan itong mga patutsada ng mga taong inggit at umiiyak dahil si PBBM pa rin ang presidente natin hanggang ngayon. Biruin mo, despite ng paninira, despite ng mga destab nila, si PBBM pa rin ang presidente. Diba? Tapos sasabihin niya, hindi daw trabaho ng presidente. So, coming from you,
sa'yo mismo. So, ito makikita nyo po to sa social media. And I'm sure na ipakita na rin to kanina doon sa press release ni Yusek Claire. Pinakita ito na itong tatay niya, yun, kasama rin sa pagsira. Parte ng trabaho ng presidente yan, lalo na kung ang panawagan mo transparency. Kasi tama naman talaga na dapat nakikita ng taong bayan na nagtatrabaho at hindi yung puro putak lang na wala namang ginagawa. Biruin mo, nagpunta sa ibang bansa, umatindang rally. Paano? Wala na kasing mabudol dito sa Pilipinas, kaya yung mga OFW na lang yung tinatarget. Alam mo yun, nagtatrabaho yung presidente, pero si BP Sara, kung ano-anong pinagsasabi na hindi tama. Kung ano-ano yung papamumuna na hindi tama. Alam mo yung kada buka ng bibig ni BP Sara, bumabalik din sa kanya lahat ng mga patutsada niya sa ating mahal na Pangulo. Mula pa nung umpisa. Kaya nga gigil na gigil yan kasi kahit sobrang grabe na yung panawagan niya na pagbitiwin si PBBM, na sumama sa kanya yung mga tao para mag-rally, mapatalsik si PBBM dyan sa Malacanang, walang nangyayari. Kasi nga wala na siyang mabudol. Wala na siyang maloko. Kaya doon siya sa mga OFW. Sinusubukan niya bilugin ang mga utak. Kaya nga mga kababayan, maging matalino tayo. Lagi tayong maging advance mag-isip. Hindi yung porkit may napanood tayo, maniniwala na tayo kagad. Napakadali na pong mag-research, napakadaling mag-fact check. I-search natin mabuti para hindi tayo naluloko nitong mga taong mapagpanggap na may paki talaga sa Pilipinas. Dahil ang reality, ang pakialam lang nila ay yung kapangyarihan nila na sila na yung mamuno dahil hindi na nila kontrolado yung mga nangyayari. Yun lang po.